Samahan mo naman po ako ngayon sa pagluluto ng kema. This is a Pakistani dish. Kema po, giniling po na baka at igigisa ko po at saka lalagyan ko po ng lahat ng spice ng mga Pakistani. Ayan, chili powder and the yellow powder, and we will see how ang sarap po ng amoy. Napakasarap po ng amoy pag ginigisa mo pa lang na ganyan, wala pa yung beef. Yang palang mga sibuyas at bawang, ayan po yung beef na iluluto ko. Mura lang po yan dito kaysa sa fresh na beef, hindi yung frozen. Ang hirap po kasi pagka fresh, wala po dito. Malayo kami sa palengke. At ang mahal po ng beef sa supermarket. Kaya yung giniling po ang binibili ko. Yung frozen, siya ko pong iniluluto kasi napakamahal po ng ibang beef na giniling. Kaya yan po ang aking niluluto ay kema at Pakistani dishes po yan. Masarap po yung dish na yan kasi po yan, yung niluluto lang po yan sa sarili niyang katas. Tapos lahat po ng spice ilalagay mo. At haluin mo lang po ng haluin hanggang sa maprito-prito po yung maprito-prito po ang beef. Tapos pag naprito-prito mo na po yung beef, saka mo pa lang po lalagyan. Wala nga po akong inilagay diyan na kung ano-anong asin lang, asin, kamatis. Yan lang po ang ilagay ko. Hindi ko nga po nalagay niya ng yogurt. Nakalimutan ko yung yogurt. Pero ayos na din po yan kahit na walang yogurt. Basta mahalaga may kamatis siya. Pipisa-pisain nyo lang yung kamatis. Tapos, ayan na. Yan na po yung tawag dyan ay kema. Giniling. Nagagawa din po ako ng ganyan pero parang minudo yung niluto ko po nung nakaraan. Napanood nyo po sa aking video. Yan po yung aking kema, ng version ng Pakistani dish. Ang sarap-sarap po niyan, maanghang. Lalagyan ko po siya ng 2 sili. Tapos, kakatihin ko lang po yan sa sarili niyang katas. At magmamanti-mantika po yan. Ang bango-bango po niyan. Ang bango-bango habang niluluto mo. Yan po ang iuulam po yan sa roti. Yung pagkain po nila na tinapay, roti, hindi po sa kanin. Ayaw po ng anak ko niyan sa kanin. Sa roti po yan iniulam. Lalagyan ko pa po yan ng coriander leaves. At tapos tinakluban ko lang, hintayin ko lang po siyang magmanti-mantika. Lagyan ko po ng kaunting tubig para medyo lumambot pa yung ating giniling. At yan po yung yung bawang at saka yung lahat ng spice. Inaano ko po yan, binabayo ko muna. Wala po kasi akong blender na panggiling, kaya binabayo ko lang po yan para ilalagay ko sa kema. Yan, ganyan po ang pagluluto. At yung sibuyas na yan, papupula-pulahin ko lang po yan bago ilagay ang binayo kong bawang, luya, at saka po coriander, yung dry coriander, at saka seed. Dinudurog po yun. Pero kung magilingan po ako, gigilingin ko po. Pero hindi po ako nagigiling kasi dinidikdik ko na lang po para labas lahat ang amoy ng bawang at luya. Ayan, tinakluban ko po uli. Ganyan po. At pag nailagay ko na po yung beef, yan, palalambutin ko pa po yan ng kaunti para mas maganda po. Mas mabango at mamanti-mantikain ko lang po yan bago ko lagyan ng coriander leaves. Nalagay ko na din po dyan yung tomato. Saka yung lahat ng dinikdik kong ricado. Tapos lalagyan ko pa po yan ng coriander leaves. Pero kung may yogurt po yan, mas masarap. Kaya lang walang yogurt, kaya na lang kamatis. Ang pinanluto ko dyan, yung sabaw na lang ng kamatis at kaunting patak ng tubig. Pag po nagmamantika na yun, tapos na po ang aking kema. And kakainin po yan kasama ng tinapay. Hindi po hindi sa kanin. Ayaw po ng anak ko ng sa kanin yan. Talagang lang siya. Para lang sa tinapay. Kakainin yan para sa tinapay lang. At hindi po ako nagluluto ng pagkain na hindi niya gusto. Dahil ako lang po ang kakain mag-isa.
Maarte po yan, ay maarte sa pagkain niyang batang yan. Kaya ako po ay nagluluto pag gusto lang niya. Pag hindi po niya gusto yung ulam, hindi po siya kakain. Nilagyan ko din po yan ng 2 pirasong pulang chili. Kaya ayan, natatanaw niyo yung chili na yan. Yan, pag yan ganyang kati na, nagmamantika na, yun, tapos na. Tapos na ang aking yan, pinahinaan ko lang po para maluto-luto pa ng kaunti. Maliit lang po ang apoy. The same procedure, maghahalo-halo ka lang, halo-halo hanggang sa lumabas ang sarili niyang mantika. The same procedure po. Yan. Masarap po yan sa tinapay, ang giniling. Di po kami nakain yan nakahalo ng kanin kasi dapat yan lalagyan ko ng ampalaya. Kaya lang yung ampalaya parang namula na. Ayaw ko na parang malambot na siya. Kaya hindi ko na po inilagay yung ampalaya. Masarap din po yan, pagka nilagyan ninyo ng okra, ipiprito muna ninyo yung okra, tapos saka nyo ilalagay, gagayat-gayatin yung okra, tapos ipiprito nyo, saka nyo ilalagay dyan sa giniling, masarap din. Pero mas masarap ang ampalaya, ipipritusin nyo din yung ampalaya, ginayat-gayat nyo, tapos ilalagay nyo sa ganyang giniling. Pero kasi pangit na yung ampalaya ko, kaya hindi ko na po inilagay, ganyan na lang po, yung giniling na lang kakainin namin. Kasi pagka hindi po ganyan at hindi magkakati, magtututong-tutong ng kaunti, hindi po masarap. Gusto ko po yung nalabas yung kanyang aroma. Yung aroma na nasusunog-sunog siya. Para damang-dama mo yung sarap ng ng giniling na niluto mo. Maghihintay-hintay lang po tayo ng kaunting oras para lumabas ang sarili niyang mantika. At ito na ang aming giniling, ang aming kema na pagkain naming mag-ina. Nilagay ko na po ang coriander leaves. Sa halu-haluin lang po, paiin-inin natin ng kaunti ang coriander leaves na yan. Ang bango. Pag naaamoy nyo po ang bango nito, sasabihin nyo naman, wow, sarap ng ulam nila. Napakabango po niyan, lalo pag pinalabas niyo ang sarili niyang mantika. Ang aroma po niyan, ang sarap-sarap kainin. Yan. Ayan po, kakain na po ang aking anak na kasama ng tinapay at saka meron po siyang grapes. Yan po ang finished product at kakain na po kami. Halina po kayo at kakain na tayo. Salamat po sa panonood at maraming salamat po sa suporta. God bless us. Bye!